ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka super highway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kompleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir,
tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan at pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And Umalis po siya by way of resignation? Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement. Yun po ang information na sinabi sa akin. Siya daw po ay nag-avail ng early retirement. Yun po ang information natin ngayon, Mr. Chairman. Sa internal investigation po ba ng DPW, hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ito po ay pinahinto na po natin pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating Pangulo ng pagtatayo ng isang independent commission. So, at tingin ko po, mas maganda po yun na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, wala na po yung internal investigation task force na yun. Salamat po. Ito naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget. Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito. Kung bababa ka mismo dun sa engineering district level, paano po natin malalaman kung yung mga nailagay na mga items doon? For example, in my district, nung nireview ko, yung nakalagay sa NEP, merong mga street lights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to. Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na street lights sa EDSA. Sisingilin na ito. So, paano po hihimayin ng yung mga ganitong detalye? Considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating National Expenditures Program. Tingin ko po, dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga magsisimula tayo dun sa unang-una, yung mga proyekto na na-point out at na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondohan pa rin, yung mga double counting, at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga nating repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control budget. Yan po ay kailangan po talaga nating, tingin ko, kailangan po talaga nating bawasan without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po, tingin ko, dito sa nakikita natin ngayon, na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po, hindi dapat magdagdag pa diyan kung hindi naman kinakailangan. So tingin ko po, malaki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga opisyales at yung pong team na papasok,
kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo, Mr. Chairman, na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin at isa-isahin yon. Pero, tingin ko naman po, magalaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi nyo po, yung obvious na mapupunta lang kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipilitin natin gawin given the limited timeline na ibibigay po sa atin ng ating komite. Subalit, nakikita po natin na talaga naman, nung mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan, subalit wag naman tayong matakot na lagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, na apektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin? Eh hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung sa may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, ginisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair.